ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa isang relasyon ay hindi sapat na isa lang ang nagmamahal ng buo. Ngunit para sa iba ay hindi madaling sabihin ang salitang tama na. Lalo na kung ang mga puso nila ay patuloy pa ring nagpapasaya ng taong dito ay sumira. Ikaw kabarangay, kaya mo pa bang mahalin ng husto ang taong nanakit sa'yo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig ngayon dito sa Barangay Love Stories. Mula nang makauwi ako rito sa Pilipinas ay naging isa na rin po akong avid listener ng mga kwento sa programa ninyong Barangay Love Stories sa Barangay LS. Madalas din po akong nakikinig sa online Papa Dudut. Ako po si Randy, 34 years old, dating nurse sa Bahrain. May mga nakapagsabi na po sa akin na medyo kahawig kong araw po si Gabby Concepcion. Kinulang lang sa height at nasobrahan ng 10 pounds. Papa Dudut, may nakilala po akong babae noon na itago na lang natin siya sa pangalang Jaya. Nereto lang kami ng common friends namin sa isa't isa. Gusto na raw kasi ni Jaya ng serious man. Samantalang ako naman ay 1 year ng single noon mula sa 2-year relationship ko. Nung unang date namin ni Jaya ay nagbiro pa siya na seryosong tao raw ang pinahanap niya sa kaibigan niya, pero hindi niya raw alam kung bakit exact opposite ang ipinakilala sa kanya. Mahilig kasi akong magpatawa, Papa Dudut. Pero sa kabila noon ay tama naman ang mga kaibigan namin na seryoso talaga ako. Hindi ako nanliligaw ng babae nang hindi ako sigurado. Kapag nagmahal kasi ako ay ibinibigay ko lahat, kaya napakahirap din sa akin ang makapag-move on. Wala rin akong history ng cheating o anumang panloloko sa mga nakarelasyon ko. Nang tumagal kami ng 4 years at medyo napag-usapan na ang para sa future namin, naisipan ko nang mag-abroad para mabilis na makapag-ipon. Matagal na panahon pa kasi ang guguguling ko sa pag-iipon kung dito ako magtatrabaho sa Pilipinas. Kahit na alam naming mahirap ang LDR ay kampante na rin naman ako kay Jaya at kampante rin ako sa sarili ko na hindi ako magpapatukso. Isa pa ay malinaw ang naging usapan naming dalawa. 5 taon lamang akong mag-iipon doon at pagkatapos ay magpapakasal na kami. At sa buong 5 taon na nasa ibang bansa ako ay proud akong sabihin na naging loyal ako kay Jaya. Yon ay kahit na may tuksong lumalapit sa akin tulad na lamang ni Bea na katrabaho ko sa Bahrain, Papa Dudut. Dapat maging komedyante ka na lang eh. Siguro ang dami mo nang napasagot na babae kasi kalug ka. Nako, anong marami? 3 pa lang nagiging girlfriend ko. 2 years yung pinakamaikli ko naging relasyon. Talaga? Di nga. Binibiro mo naman ako eh. Aray. Oh, bakit? Ano nangyari? Parang may lumagotok sa likod ko eh. Sign of aging na yan. Excuse me? 30 lang kaya ako, Kuya Randy? Makakuya naman to. Umuwi ka na kasi para magpahinga. Tayo na lang naiwan dito. Ang lakas mo kasing uminom eh. May pinagdadaanan lang kaya naparami ang inom. Teka, favor naman oh. Pwedeng pahilot naman itong likod ko. Ang sakit talaga eh. Sige. Teka, tatalikod ako para mahilot mo ako ng mabuti ha.
sigurado ka bang okay lang na nahawak ko tong likod mo? Oo naman. Hihingi ba ako ng pabor kung di okay sa akin? Sige na, simulan mo na. Oo, okay. Dito ba? Yan. Grabe, ang sarap. Nakakaginhawa sa pakiramdam. Baba mo pa ng konti. Ginawa mo pa akong masahista. Hindi naman. Diyan. Kanan mo ng konti. Ay, ang sarap. Okay na yan. Salamat Anong salamat? Akin na 1,000 mo. Hindi, seryoso ako. Nagpapasalamat ako, hindi lang dahil sa pagmasahe mo. Thank you kasi ang hirap ng LDR Ikaw na lang nagpapasaya sa akin dito. Anong ibig mong sabihin? Papasa na ba akong komedyante? Hindi yun, ano ka ba? Ano kasi, yung presensya mo, malaking bagay yun sa akin. Kasi kung wala ka, baka nalunod na lang ako sa kalungkutan. Nandito lang naman ako bilang kaibigan mo. Kaya kitang damayan kung kinakailangan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Randy, pwede ba akong lumapit pa sa inupuan mo? Tabihan kita. Ha? Bakit? Lalapit na nga lang ako. Ayoko kasi na magkatapat tayo. Gusto ko magkatabi. May gusto lang kasi akong gawin Sana pumayag ka. Anong gagawin mo? Sabihin mo muna. Gusto kitang halikan ngayon. Ano? Bea, may girlfriend ako. Alam mo naman yun, di ba? At ikaw, may boyfriend ka rin. Huwag mo naman akong tanggihan. Alam ko namang gusto mo rin ako Kita naman sa mga kinikilos mo. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Alam mo, sige, aaminin ko. Maganda ka, malambing, hindi ka mahirap magustuhan. Pero hindi ikaw yung tipo na mamahalin ko talaga. Ayokong saktan si Jaya. Ilang taon na rin kaming dalawa. Please, kahit isang halik lang. Sige na, Randy. Hindi talaga pwede. Lasing ka lang, Bea. Kaya ka nagkakaganyan. Damot mo naman, para isang halik lang Gusto ko lang naman maranasan kung paano ba maging girlfriend mo. Kahit na isang gabi lang. Lasing ka na nga talaga. Alam mo, kahit ano pang sabihin mo, hindi ko lolokohin ang girlfriend ko. Nangako ako na magiging tapat sa kanya. Kaya please naman, Bea, umayos ka. Sigurado ako, may lalaki rin yung girlfriend mo sa Pilipinas. Hindi! Huwag mong itulad sa relasyon niyo ng boyfriend mo yung relasyon namin ni Jaya. Ang mabuti pa, tumayo ka na dyan. Umuwi ka na. Ayoko! Kung ayaw mo pang umuwi, mauuna akong umalis. Bahala ka dyan. Sa hindi ko may paliwanag na dahilan ay tumatak sa akin ang mga sinabi ni Bea kahit naiinis ako sa ginawa niya. Nang mga sandaling yon kasi ay may nararamdaman na akong iba kay Jaya, Papa Dudut. Dahil sa sinabi ni Bea ay parang nagising ako sa katotohanan na may posibilidad ngang mangyari yon. Napansin ko kasing may nagbago na kay Jaya. Hindi na siya tulad ng dati na sabik sa pakikipag-usap sa akin at hindi makahintay na matapos ang trabaho ko. Papa Dudut, tunog mababaw. Pero dahil nga LDR kami ay hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Nakita ko na may pagbabago rin sa mga pinost ni Jaya sa online. Bigla kasi siyang nagka-interes sa rock music. Kahit na ang mga paborito naman niya noon ay yung mga ballad at love songs. Nagpakulay din siya ng buhok at noong tinanong ko siya kung bakit siya nagpakulay, ang tanging sagot niya lamang ay uso raw ang ganong kulay ng panahon na yon sa Pilipinas. Ako naman po itong isang uto-uto na agad na naniwala sa mga sinasabi niya. Hanggang sa magkamali siya ng send ng message sa akin. Nabanggit niya sa message na yon ang pangalang Ralph na ini-invite niyang mag-hangout pagkatapos ng gig.
Kahit na hindi ko noon nakikita, alam kong nataranta siya nang mamali siya ng pag-send sa akin. Agad ko naman siyang tinawagan para tanungin kung sino yung Ralph na tinutukoy niya sa pag-chat-chat, Papa Dudut. Buti naman sinagot mo tong pag-video call ko sa'yo. Nabasa ko yung message na aksidente mong nasend sa akin. Sino ba yung Ralph na yon? Wala yun. Bahista lang yun ng gusto kong banda. Bakit kailangan mo pang ayain mag-hangout? Tsaka sino ba yung mga makakasama mo mamaya? Ano ka ba? Mga kaibigan ko lang yung makakasama ko. Ikaw kung ano-ano na naman yung iniisip mo dyan. Sino nga kasi yung Ralph? Hindi mo sinasagot yung tanong ko eh. Bakit kailangan pa siyang imbitahin? Wala nga. Huwag ka ngang paranoid. Huwag maging paranoid. Alam mo naman siguro kung gaano ko kalayo sa'yo, di ba? Tapos may iimbitahan kang lalaki para mag-hangout. Huwag ka na nga mag-isip ng kung ano dyan. Pinaimbita lang yun sa akin ng kaibigan ko. Pinaimbita? Pero parang ang close na close nyo kung makapag-chat ka. Tsaka, bakit naka full makeup ka? Bakit? Masama na ba ngayon kung naka-makeup ako? Kasi hindi ikaw yan eh. At paano mo malalaman kung sino talaga ako? Huwag mong ibahin yung usapan. Sino yung Ralph na yon? At parang iniiwasan mong pag-usapan, ha? Wala nga! Paulit-ulit ka naman eh. Babe naman! 4 na taon na ako dito sa Bahrain. Ni minsan hindi kita niloko. Tandaan mo yan. Pinagbibintangan mo ba ako na niloloko kita? Ipinapaalala ko lang. Kasi pakiramdam ko madalas nakakalimutan mo na may boyfriend ka. Napaka-OA mo naman. OA na pala magpaka-boyfriend ngayon? Sa tono mo kasi parang inaakusahan mo ako na nanloloko. Alam ko limitasyon ko sa lahat ng bagay kaya hindi mo ako kailangang paalalahanan. Sana nga. Kasi kapag ginawa mo yon, wala akong laban eh. Ang layo-layo ko. Pwede ba? Tigilan mo na yung pag-iisip niyan. Mag-hangout lang kami ng mga kaibigan ko. Yun lang yon. Sana nga. Dahil kapag may ginawa kang kalokohan, alam mo na kung anong mangyayari. Kung may tiwala ka sa akin, hindi ka mag-iisip ng ganyan. Tulad mo nalulungkot din naman ako na malayo tayo sa isa't isa. May tiwala ako sa'yo, alam mo yan. Pero sana wag mong sirain yun para lang sa kung sinong lalaki. Lagi mong tatandaan kung gaano na tayo katagal. Kasi ako, aminadong may tukso pero pilit kong nilalayuan para sa'yo. Maniwala ka man sa hindi, ganun din yung ginagawa ko. Kaya please lang, wag mo kong akusahan ng bagay na di ko naman ginagawa. Nagpaalala lang ako, babe. Kaya sana di ka makalimot. Sana, pagbalik ko, ako pa rin. Ikaw pa rin naman talaga eh. Ikaw lang kasi nag-iisip ng kung ano-ano dyan. Hindi mo naman ako masisisi. Ang layo ko sa'yo. Hindi kita mababantayan dyan. Hindi mo naman ako kailangang bantayan. Kaya ko na sarili ko. Maliban na lang kung wala ka talagang tiwala sa akin. Hindi ganun yun eh. Ayoko lang talaga na may umaaligid na lalaki sa'yo. Pwedeng ikaw wala ka namang balak na patulan sila. Pero sila, hindi tayo sigurado. Baka kulitin ka pa. At sa tingin mo, basta na lang ako papayag na kulitin ako? Ay, sabi ko nga sa'yo, kaya ko na sarili ko. Ay, sige na. Ibaba mo na. Mukhang paalis ka na eh. Oo, paalis na talaga ako. Sinagot ko lang tong tawag mo para linawin yung nangyari kanina. Sige na ha, ingat ka dyan. Bye! Ang totoo, Papa Dudut, kaya ako galit na galit ng mga panahong yon ay dahil takot na ako. 8 years na kami noon ni Jaya at 4 years pa na LDR. Nalampasan namin lahat ng yon kaya hindi ko maisip na mawawala pa siya sa akin. Matapos lahat ng pinagdaanan namin at mga sakripisyo ko. Para akong praning na nagbabantay ng mga social media accounts niya. Nag-check na mga na nagla-like at nilalike niya at kinokomentan niya sa IG. Sa awa ng Diyos ay hindi ko na siya ulit nahuli na may kinakausap na lalaki sa online. Pero nang umuwi akong muli sa Pilipinas ay doon ko na napatunayan na parang ang daming nangyari sa loob ng 1 taon mula ng huling uwi ko. Ang laki ng pinagbago ni Jaya. Kahit noong unang yakap niya sa akin, pagdating ko ay ramdam kong hindi na yon kasing higpit pa.
nung huli kaming magkita, Papa Dudut. Para bang hindi na siya ganon kasabik na makita ako. Kapag magkasama at nagde-date kami ay ramdam ko noon na parang nagpapanggap na lamang siya na masaya. Pero ang totoo ay gustong gusto na niyang matapos yon. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay maraming tumatakbo sa isipan ko. Pero hindi ko naman siya magawang kumprontahin nang dahil lang sa mga napapansin kong mga pagbabago sa kanya ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, makalipas ang 3 linggo mula noong umuwi ako ng Pilipinas para magbakasyon, ay nangyari na nga yung pinaka-kinakatakutan ko. Hindi ko akalaing magkakatotoo yung sinasabi noon ni Bea na baka may ibang lalaki na si Jaya. Halos sumabog ang dibdib ko sa galit nang mahuli ko ang girlfriend ko. Hindi ko akalain na kahit nasa Manila na ako noon at ilang kilometro na lamang ang layo namin sa isa't isa ay kinailangan ko pa rin i-stalk ang social media account niya para malaman kung saan siya madalas pumupunta. Marami siyang hindi sinasabi sa akin noon, Papa Dudut, kaya hindi rin sumagi sa isipan ko na maaaring may relasyon na nga sila ng Ralph na yon. Dahil hindi rin naman sikat yung banda ng lalaking yon at kung saan saang pipitsuging bar lamang tumutugtog ay nahirapan din akong hanapin kung saan sila may gig. Hindi ko rin kasi alam kung tuwing kailan tumutugtog yung banda ng lalaki. Sa totoo lang ay wala sana akong pake, pero dahil mukhang may ugnayan na sila ni Jaya ay unti-unti na akong nag-imbestiga. Hanggang sa isang gabi, natsyempohan ko nga ang banda nila sa isang bar at yun na nga, Papa Dudut, nakita ko doon si Jaya. Dahil maraming tao at kay Ralph lang siya palaging nakatingin noon ay hindi niya ako napansin. Kitang-kita ko kung gaano kalagkit ang tingin ni Jaya habang tumutugtog ang lalaking yon sa entablado. Pero wala nang masasakit pa sa nakita ko sa kalsada habang nakapark ang sasakyan ni Ralph. Sinundan ko sila roon para hulihin sa akto pagkatapos ng gig. At doon ko na sila naabutan na naghahalikan sa loob ng kotse ng lalaking yon. Nakabukas pa noon ang bintana kaya kitang-kita ko sila mula sa labas. Parang pinunit ng paulit-ulit ang puso ko habang pinapanood kung gaano sila kasabik sa isa't isa. Kinompronta ko yung lalaki at pilit na pinabababa ng kotse niya, Papa Dudut. Hayop ka! Napakawalang hiya mo! Randy, tama na sabi. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Yun bang ibagpapalit mo sa akin? Yung duwag na yun? Di na kayo nahiya sa kababuyan nyo? Sa pampublikong lugar nyo pa naisipang maghalikan? Babe, please naman, wag dito. Wag kang mag-eskandalo rito. Talaga? Wag ako mag-eskandalo? Wag dito, please. Ilugar mo naman yung galit mo. Ang galing mo rin eh, no? Pag yung lampungan nyo, pwede, kahit saan. Pero yung galit ko, kailangan kong ilugar. Ewan ko sa'yo. Basta wag tayo rito mag-usap. Ikaw pa talaga may ganang magalit? Parang di ka man lang nag-guilty sa ginawa mo ah. Bakit? Matagal mo na bang ginagawa to? Sa nakita ko parang sarap na sarap ka pa nga habang nakikipaghalikan ka sa kanya eh. Ano? Ginanahan ka ba? Ano, Jaya? Hindi ka na makasagot? Nahihiya ka? Mabuti naman, tinablang ka pa ng kahihiyan. Pero huli na eh, nahuli ko na kayo. Sorry. Sorry? Yan lang masasabi mo? 8 taon! 8 taon na yung relasyon natin. Tapos ngayon ka ba nagloko? May usapan tayo! Ano pa bang gusto mong sabihin ko? Na mahal ko siya? At ayoko na sa'yo? Ano? Anong sinabi mo? I'm sorry.
Hindi. Nadala ka lang ng emosyon mo. Hindi mo siya mahal. Sorry. Pero totoo yun. Mahal ko na siya. Mahal ko na si Ralph. Hindi totoo yan, Jaya. Hindi ako naniniwala. 8 taon na tayo eh. Mas matibay yung 8 taon na yun, di ba? Hindi mo ba lubos na kilala yung lalaking yun? Randy, hindi ko ginustong malaman mo kung anong meron kami sa ganitong paraan. Pero baka mas mabuting maghiwalay na tayo. Kung itutuloy pa natin to, hindi na rin magiging tulad ng dati. Hindi eh. Tinawag mo pa akong babe kanina, di ba? Wala nang patutunguhan to. Kaya mas mabuti kung maghiwalay na lang tayo. Seryoso ka ba? Seryoso kayo magpapalit mo ako? Tatapusin mo na lang ng ganon para sa isang patapong lalaki? Hindi pa tapon si Ralph. Mahal niya yung ginagawa niya. At yun yung nagustuhan ko sa kanya. Kaya ba mahal mo na agad siya? Ha? Hindi ako naniniwala. Natukso ka lang na patulan yung lalaking yun kasi malayo ako sa'yo. Babe naman, baka nabibigla ka lang. Baka nalilito ka lang ngayon kasi ang tagal nating LDR, di ba? Naiintindihan ko naman yun eh. Matatanggap ko naman yun kung natukso ka lang. Sorry, pero yun na talaga yun. Mahal ko na si Ralph. Mas mahal ko na siya kaysa sa'yo. Babe, please. Please. Huwag naman ganito. Huwag mo kayo magpalit sa kanya. Ako yung tunay na nagmamahal sa'yo. Baka pwede pa natin pag-usapan to. Hindi na, Randy. Hindi na to kayang pag-usapan. Tapusin na lang natin to. Ganun na nga ang nangyari, Papa Dudut. Ako na ang niloko, ako pa ang nanuyo. Alam ko naman sa sarili ko noon na isang malaking katangahan ang ginawa kong yon. Nagpakababa ako para kay Jaya, para sa pagmamahal ko sa kanya. Sa tagal na kasi ng relasyon namin, sa halip na mabawasan ay mas lalo ko pa siyang minahal. Para makaiwas sa gulo at kahihiyan ay sinolo ko na lamang ang panlolokong ginawa sa akin ni Jaya. Maliban sa aming tatlo, yung mga tao lang na nakakita sa amin ang nakakaalam ng totoong nangyari. Halos 2 linggo kong sinuyo si Jaya, Papa Dudut. Nanligaw ulit ako sa kanya dahil nahiya rin si Jaya sa panlolokong ginawa niya ay wala rin siyang ibang sinabihan tungkol sa nangyaring iskandalo. Pero sa tingin ko, medyo natauhan din si Jaya dahil doon. Alam kong hindi niya rin nakalain na iiwan siya sa ere ng Ralph na yon. Lumipas nga ang 2 linggo matapos ko silang mahuli at meron na lamang akong ilang araw na natitira bago ako muling magbalik sa Bahrain. Naramdaman kong bumalik na ang loob ni Jaya sa akin. Kaya hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa ng mga panahong yon, Papa Dudut. Bakit dinala mo ako dito sa tabing dagat? Di mo man lang sinabi na dito pala punta natin. Nilalamig tuloy ako. Magiging espesyal kasi itong gabi na to para sa ating dalawa. At yung dagat sa harap natin ang magiging saksi nun. Ha? Ano bang meron? Di pa naman natin anniversary ah. Di rin naman natin monthsary. Hindi nga. Pero may mas espesyal pa ron. Sus, pabitin ka pa dyan. May sorpresa ka sa akin, no? Sabihin mo na, dali. Excited na ako. Meron nga. Pero pikit ka muna. Ikaw may paganyan-ganyan ka pa. Pero sige, pipikit na ako. O ayan na, wala na akong nakikita. Kahit i-check mo pa. Okay, eto na. Pag sinabi kong dilat, tsaka ka palang didilat, ha? Sige. Okay na. 1, 2, 3. Dilat. Ano yan? Kabibe?
Puro ka talaga kalokohan. Kaya mo pala ako dinala dito Mamumulot lang yata tayo ng mga shell eh. Kung mamumulot tayo ng shell, kanina pa sana natin ginawa. Buksan mo kaya muna. Buksan? Bakit may laman sa loob? Dami mong pakulo Eto na, bubuksan ko na. Sing-sing? Ang ganda nito! Parang ikaw. Teka, advance gift mo ba to para sa anniversary natin? Pero, bakit sing-sing? Babe, bago ko to gawin, hiningi ko na yung basbas ng mga magulang mo. Maayos ako nagpaalam sa kanila at pumayag naman sila na gawin ko to. Babe! Babe, will you marry me? Sandali. Nahihilo ko. Babe, okay ka lang ba? Nahihilo nga, di ba? Tatanong mo pa kung okay ako. Sorry. Teka, pasok muna tayo dito sa kubo. Kapit ka lang sa akin. Aalalayan kita. Ayan, upo ka muna. Ilang gabi ka na naman sigurong puyat kaya ganyan. Sabi ko naman sa'yo, matulog ka na lagi ng maaga eh. Sino bang pumupuyat sa akin? Hindi naman yun yung tinutukoy kong pagpupuyat. Ang ibig kong sabihin, yung pagbababad mo sa gadget. Inaabot ka ng madaling araw sa kaka-Facebook mo. Ano ka ba? Dati ko nang ginagawa yun. Oo na, sige na. Balik na tayo dun sa proposal ko sa'yo. Masyado ba kitang nagulat? Hindi naman. Akala ko kasi… Akala mo ano? Ano kasi… Di ba pag nagpo-propose, nakaluhod? Sinadya ko nga na di lumuhod para di mo mahalata na magpo-propose ako. Ulitin ko pa ba? Hindi na. Sige, magpakasal na tayo. Talaga? Payag ka na? Ay, oo nga, payag na ako. Salamat, babe. Ay, akala ko talaga tatanggihan mo ako. Kaya salamat. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din naman kita. O sige na, suot mo na tong singsing sa akin para naman maging romantic kahit papano. Bakit parang di ka masaya? Di mo ba nagustuhan yung pakulo ko para sa proposal ko sa'yo? Well, alam ko namang medyo corny yung ginawa ko pero yun lang kasi naisip kong paraan para di mo agad mahulaan yung bala ko ngayong gabi. Masaya naman ako. Nagulat lang talaga. Tsaka, hindi kasi ganito yung inaasahan ko na magiging proposal mo. Gusto mo ba yung may banda? Tapos nasa isang mamahaling restaurant? Ay, pasensya ka na. Kaya ko naman yun pero sa tingin ko kasi mas magiging romantic kapag payapang dagat yung saksi sa pagpayag mo na ikasal na tayo. Hayaan mo na nga. Mas importante naman yung kasal natin. Siyempre naman. Tsaka hindi rin ako papayag na basta-basta lang yung kasal natin. Kasi pinaghandaan ko na yun. Paano ba yan? Pwede na bang i-advance yung honeymoon natin? Papadudot batid ko na nabigla ko si Jaya nang mag-propose ako sa kanya ng gabing yon. Pero pinangunahan ako ng takot. Ayokong mapunta pa siya sa iba. Selfish man kung iisipin pero sa tingin ko ay yun yung tanging paraan ko para matali na siya sa akin at hindi na niya maisip pang makipagrelasyon sa ibang lalaki. Pero saka ko lang naisip na paano kaya kung napilitan lang si Jaya na tanggapin ang alokong kasal. Doon ko lang napagtanto na hindi ko man lang pala siya tinanong kung handa na ba siyang magpakasal sa akin. Kaya naman sa unang beses mula nang maging kami ay nakinig ako sa utak ko ng mga sandaling yon. Kahit nasa Bahrain na ako ay kinausap ko ng matino si Jaya sa video call. Ako na lang yung nagsabi na huwag na naming ituloy ang kasal. At kung gusto niya akong hiwalayan ay okay lang din.
Pero sana bago siya magdesisyon, Papa Dudut, ay bigyan niya rin muna ang sarili niya ng pagkakataon para mahalin ako ulit. Pero noong nagdesisyon siya na makipag-pull off sa akin ay tila nagunaw ang mundo ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. 8 buwan nang nakakalipas pero hindi pa ako lubusang nakaka-move on kay Jaya. Sa panahon mula nang mag-cool off kami, palagay ko ay wala na rin siyang balak pang bumalik sa akin. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay muli akong kinontak ni Jaya. Sinabi niyang malinaw na raw sa kanyang lahat na ako ang mahal niya. At ako ang gusto niyang makasama sa panghabang buhay. Sa pagkakataong yon ay siya naman ang nanligaw sa akin at syempre hindi ko na rin pinatagal. Pumayag naman ako na magkabalikan kami. Dahil doon ay nagpasya na akong mag-resign sa trabaho ko sa Bahrain at bumalik na ako ng Pilipinas. Halos araw-araw naming pinaparamdam na mahal namin ang isa't isa mula nang magkaayos kami. Pakiramdam ko nga ay bumalik kami sa panahon noong bago pa lamang ang relasyon namin ni Jaya. Yung tipong sabik pa kami sa isa't isa at halos gabi-gabi kaming magkasama. Sa puntong yon, nasabi ko sa sarili ko na okay na. Napagdaanan na namin ang pinakamadilim na bahagi ng aming relasyon at napagtagumpayan namin yon. Matapos naming magkabalikan ni Jaya at agad din naming pinagplanuhan ang aming kasal. Sa katunayan, nagpumilit pa nga si Jaya na magpakasal kami ng mas maaga dahil sa mga susunod na buwan ay baka lumaki na siya ng husto at hindi na magkasya ang gown sa kanya. 2 months pregnant na raw kasi siya ng panahon na yon. Hindi ako handa sa balitang yon, Papa Dudut, pero tuwang-tuwa ako dahil magiging tatay na ako noon. At dahil excited nga ako ay nagpumilit ako na sumama sa kanya sa OB niya. Nung una ay ayaw niya akong pasamahin hanggang sa kalaunan ay pumayag na rin siya na ihatid ako. Pero kahit minsan ay hindi niya ako pinasama sa loob ng kwarto habang nagpapakonsulta. Medyo nagtaka nga ako noon. Pero hindi ko na yon masyadong pinagtuunan pa ng pansin, Papa Dudut. Kumusta? Kumusta raw anak natin? Okay naman daw. Malusog. Ano pala yung dala mong envelope? Yan ba yung resulta Mamaya mo na lang tingnan. Sige. Ang laki na ng tiyan mo. Aabot pa raw ba sa kasal? Baka mamaya lumabas si baby sa mismong kasal pa natin, ha? Ang totoo. Sabi ni Doc, pwede na raw ako manganak anytime kasi 7 months na to. Ay, teka, magsi-CR lang ako, ha? Samahan na kita. Ay, hindi, wag na. Kaya ko pa. Sige, hintayin na lang kita dito. Sakto na iwan niya tong envelope. Check ko na lang muna habang naghihintay. Teka, bakit 9 months yung nakalagay dito? Akala ko… Babe! Akala ko ba magsi-CR ka? Mamaya na lang pala pag uwi. Mamaya na lang ba talaga? O may naiwan ka na hindi ko dapat makita? Kaya ngayon nagmamadali kang bumalik. Anong sinasabi mo? Halika na, umuwi na lang tayo. Sagutin mo muna yung itatanong ko sa'yo. Bakit ka nagsinungaling? Sabi mo 7 months ka palang nabuntis. Ang sabi dito sa papel, 9 months na pala. Kaya naman pala ganyan nakalaki yung tiyan mo. Kasi anumang oras pwede ka nang manganak. I'm sorry, Randy. Ayan ka na naman eh. Idadaan mo na naman sa sorry. Sagutin mo kasi naguguluhan ako. Bakit 9 months ka nang buntis? 7 buwan pa lang ako dito sa Pilipinas, Jaya. Kaya ngayon pa lang aminin mo na kung sinong ama niyan. Si Ralph. Si Ralph ang ama nitong dinadala ko. Pero tinakasan niya ako. Iniwan niya ako.
Ayaw niya akong panindigan. Hindi siya naniwala na siya yung ama nitong bata. Kaya ipapakargo mo sa akin yung bata? Sira ulo ka pala eh. Niloko mo na nga ako. Pinagmukha mo pa akong tanga. Patawarin mo ako sa nagawa ko. Hindi ko na mahal si Raz. Yung nangyari sa amin, isang malaking pagkakamali lang yun. Ngayon malinaw na sa akin na ikaw talaga yung mahal ko. Kaya please naman patawarin mo na ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Please. Please. Tanggapin mo kami ng anak ko. Hindi. Matuto ka ngayon na panindigan niyang ginawa mo. Please. Akala ko mahal mo ako. Diba ikakasal pa tayo? Sana. Ikakasal pa sana. Kung hindi ko nalaman na hindi akong ama niyan. Pero buti nga nalaman ko na rin agad. Kasi mas lalong masakit kung nagsasama na tayo bilang mag-asawa tapos tsaka ko palang malalaman na nagbunga yung pakikipaglandian mo sa Ralph na yun. Sorry na! Please naman bigyan mo pa ako kahit isang pagkakataon pa. Hindi na. Alam mo, mabuting tao naman ako. Pero abusado ka. Sobra ka, Jaya. Kaya ngayon, bahala ka na. Kahit na hirap ako, Papa Dudut, ay nagmatigas ako. Matapos kong ihatid si Jaya sa kanila ay hindi na ako muli pang nagpakita sa kanya. Kahit noong nanganak siya ay nilabanan ko yung kagustuhan kong puntahan siya para kumustahin. Pati na rin ang batang ipinagbuntis niya na akala ko'y sa akin. Masyadong masakit para sa akin na malamang yung batang kinakasabikan kong makita ay hindi ko naman pala anak, kundi anak niya sa ibang lalaki. Mahabang panahon niya akong niloko at marami rin yung pagkakataon na pwede niyang sabihin sa akin ang katotohanan pero itinago pa niya. Kaya pala ayaw niya akong papasukin sa loob ng clinic tuwing check-up niya, yun pala ang kadahilanan. Ayaw niyang mabuko siya sa kasinungalingan niya. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap ako ng nakakabahalang tawag mula sa kanila. Agad akong pinapunta ng magulang ni Jaya dahil 3 araw na raw siyang hindi lumalabas ng kwarto. Hindi na rin daw kumakain at hindi rin inaalagaan ang anak niya. Kahit na hiyang-hiya ang kanyang ina dahil alam nito ang tungkol sa mga nangyari ay lakas loob itong nagsabi sa akin dahil wala na raw ibang binabanggit si Jaya kundi ang pangalan ko. Nung una ay nagdalawang isip pa ako na puntahan siya dahil iniisip kong baka palabas lamang niya yon para magkausap kami. Sa daming beses na kasi niyang nagsinungaling sa akin, parang ang hirap na niyang paniwalaan. At nang dating ko sa bahay nila ay hindi ko po inaasahan na ganito ang mangyayari, Papa Dudut. Jaya? Jaya, ako to, si Randy. Buksan mo tong pinto. Randy? Ikaw nga! Dumating ka! Sandali. Bakit suot mo yung wedding gown? Kasi di ba magpapakasal na tayo? Ang ganda, no? Saktong-sakto sa akin. Ano nangyari sa'yo? Bakit? Hindi mo nagustuhan tong gown ko? Ayaw mo na magpakasal, no? Sabihin mo, ayaw mo na sa akin? Ano bang pinagsasabi mo? Nakadroga ka ba? Hindi na matutuloy yung kasal natin. Alam mo naman yung dahilan kung bakit, hindi ba?
ka nga. Para kang ewan dyan. Yung anak mo mukhang pinabayaan mo na sa nanay mo. Ganyan ka ba talaga ka-irresponsable? Pagkatapos mo magloko, dadaanin mo na lang sa pagkukulong sa kwarto para takasan ang mga responsibilidad mo sa anak mo? Hindi mo pwedeng idaan na lang sa ganito lahat. Kailangan mong harapin yung buhay mo sa labas ng kwartong to. Kailangan mong magpakaina sa anak... Ayoko na! Gusto ko nang mamatay! Ayoko na! Ayoko na! Jaya, tigilan mo nga yan. Hindi nakakatuwa yung sinasabi mo. Ayoko na! Hindi ko na kaya to! Hindi ko na kaya! Okay, naiintindihan ko na yung pinagdadaanan mo ngayon. Pero sana huwag ka mag-isip ng ganun. May anak ka na. Kawawa naman siya kapag nawala ka. Kailangan ka niya. Sinong kawawa? Ako! Ako yung kawawa! Iniwan mo ako! Ang sama mo! Ang sama-sama mo! Nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Basta wala kang gagawing masama sa sarili mo, ha? At sa baby mo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Patawarin mo na ako. Tana. Oo, patatawarin kita. Pero may kailangan muna tayong gawin, ha? Okay ba sa'yo yon? Ano yun? May pupuntahan tayo. Pero kailangan mo munang maligo tsaka magbihis. Tutulungan ka ng nanay mo. Ayos ba yun sa'yo? Ayoko, malamig. Ayokong maligo. Okay, sige. Pero magbibihis ka pa rin, ha? Nanay mo na bahala sa'yo. Tapos aalis na tayo. Bakit aalis? Si baby. Paano si baby? Dito lang ako. Huwag tayo umalis. Huwag mo nang alalahanin si baby. Ako na rin bahala sa kanya. Okay si baby. Kaya dapat okay ka rin. Hindi ka na ba galit sa akin? Hindi na. Sorry, Sorry, Jaya. Hindi ko naisip na pwede palang mangyari sa'yo to. Alam ko na walang may gusto na mangyari to. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi pa dito natatapos ang lahat sa buhay mo. Marami pang mangyayari. Marami ka pang pwedeng gawin. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Pero sana, tulungan mo rin ang sarili mo. Matapos makumpirma na nagkaproblema nga sa pag-iisip si Jaya ay minabuti naming ipagamot siya kaagad. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin siya sa ospital, Papa Dudut, dahil hindi na naman ganong kalaki ang kinikita ng mga magulang ni Jaya ay tumutulong na rin po ako sa ibang mga gastusin nila sa pagpapagamot dito. Hindi ko rin pinabayaan ang anak ni Jaya kahit na hindi ko naman ito kadugo. Sinagot ko na ang panggatas at pedya nito para hindi na magkaproblema pa ang mga magulang ni Jaya na hindi na rin alam kung saan kukuha ng pera. Sa ganong paraan, parang tumayo na rin po akong asawa ni Jaya at ama naman para sa anak niya. Alam kong maraming hindi sasang-ayon sa ginawa kong yon. Pero may bahagi pa rin kasi sa akin na gusto ko pa rin patawarin si Jaya, Papa Dudut. Lalo na't ganon ang sinapit niya. Alam kong magiging mahirap ang buhay ni Jaya bilang isang single mother. Kaya may bahagi sa akin na gusto kong maging katuwang niya at masiguro na magiging maayos siya at ang anak niya. Mahal ko pa rin talaga siguro si Jaya, Papa Dudut. Sana may fast forward ng panahong yon para hindi ko na maranasan yung mga ganitong pagsubok at dumiretso na kaagad sa isang payapang hinaharap.
At kung naroon man si Jaya sa parteng yon ng buhay ko ay panahon lang ang tanging makapagsasabi. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa pagbabahagi ninyo dito sa nangungunang programa ninyo. Taus-pusong pasasalamat din po sa Barangay Love Stories sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga tulad naming nakikinig lang pero gustong magbahagi ng kwento. God bless and more power sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS 97.1 Forever. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Randy. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever!